Carla, alam mo ba na isa sa mga pinakamainit ngayon na issue sa social media na umiikot, no, ay itong ang location services ng mga photos, no, sa iOS at sa iba sa Android OS as well. No? So, very interesting kasi alam ko matagal na natin itong alam, no, bilang users ng mga applications na ito, pero apparently, no, marami pa rin ang hindi nakakaintindi na makikita mo pala yung location mo through photos. So, kailangan talaga maging aware kung paano ba talaga ito gumagana. yes, so para pag-usapan yan at para mas maintindihan pa natin yan, makakasama natin ngayong umaga si Ginoong Jerry Liao, isang IT consultant. Magandang umaga, Sir Jerry. Magandang umaga. So, Sir Jerry, sa Facebook ngayon, mayroong lumalabas sa feed, warning, you must read this, ganyan. Tapos nakita ko yung video, and then it's all about kung ano ba yung implication ng location services sa ating safety. So, can you tell us a bit about this? Well, unang-una, no, pakita natin sa ating mga televiewers. Meron po akong kinunan dito na picture, yung pinakita ko sa inyo kanina. No? So, ito yung picture na kinunan ko kanina during the break. So, it's just an ordinary photo. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na itong photo na to, okay, teka. Ayan. Okay. So, dito, may kita details. Makikita nyo po lahat ng information about that photo. Kung anong camera ang ginamit ko, pangkuha nito, gumamit ba ako ng flash, anong araw, anong oras, anong size. So all the information are actually embedded on this photo. So pag sinabi nating embedded, ibig sabihin, kapag pinadala ko tong photo na ito, o nilagay ko sa Facebook, Instagram, Twitter, kasama lahat itong information. Hindi lang yung picture. No? Ito example na pinakita ko sa inyo, walang location kasi nakapatay yung internet. Okay. So, meron yung mga instances na naka-on yung internet mo, naka-on yung location service mo, no? Sasabihin pa niya sa'yo kung saan mo kinunan yung litrato na yon. So, kung gusto mo, pwede natin i-demo, kinunan mo kanina si Carla. Actually, kinunan ko nga si Carla, no? Malungkot siya dito. Yeah, ito. So, ito si Carla. Malungkot ako kasi makahanap ako eh. Yan. So, yan yung picture, no? Kinunan mo Sir kanina, Jerry. di ba? Yes. Pero, sabihin mo nga, pakita mo sa kanya kung nasaan mo kinunan yan. Kasi nung kinunan niya yan, so actually, sa iOS pala, merong mga selection. Pwede Yes. kang photos, pwedeng albums, tas pwede rin yung places. yan. And So, nandito, ito na yung map. So, makikita nyo po may mga markers yan. Ibig sabihin, merong mga kinunan si JC na naka-on yung kanyang internet at location service. No? So, isa dyan sa mga mark na yan, yan yung photo na kinunan mo kay Carla kanina. So, let's say, try natin to. Click ko yan. Yan, no? So, ibig sabihin, itong photo na to, kinunan mo dito sa lugar na to. So, nasa PTB4 tayo. So, kung i-zoom in ko yan, sasabihin niya sa'yo kung nasaan yung location. Di ba? So, ayan, no? So, just to show you na itong photo ni Carla, dito kinunan yan. So, nakalagay pa PTB4, see? Meron, ano? Exactly. Exacto. Hindi ko kilala si Carla at nakita ko yung photo na yan, sasabihin ko, si Carla kinunan pala sa PTB4. So, what makes it parang sinasabi natin medyo dangerous, hindi ba? Kasi, pag madalas kunan ni JC si Carla ng photo kung saan sila pumunta, it will now set a pattern, may routine, no? So, let's say, for example, stalker ako ni Carla. Susundan ko lahat ng picture ni Carla. Titignan ko, saan ba kinukunan yung photo ni Carla? No? So, alam ko, nasa PTB4. So, let's say, mahilig ka pumunta sa isang lugar. Andun ka na naman, anong restaurant, and everything. So, there will be a pattern. So, I would know, more or less, pag itong araw na to, nandito si Carla, itong araw na to, nandito si Carla. So, yun yung parang, wina-warningan yung mga users na ito dapat nyong malaman. Right. No, na may mga ganitong functionality, especially yung nakita nga nating video, mga bata, no? Yung kinukunan. So, pumunta ng park, pumunta ng school, and so on and so forth. So, I think it's kailangan malaman ng mga users natin na may mga ganitong function. Pero it's not something na cause for alarm. Kasi nga, always naman sa mga sa technology natin, sa gadget natin, we're given naman the option to turn it off. Right. So, pwede mo i-off, hindi ba? so paano nga ba yung off, Sir Jerry? Ikaw na rin. Okay. Ako na lang Para lang makita nila na madali lang, di ba? Tulad sa iOS, pupunta lang siya sa settings. Ayan, no? So, ito ang settings, ayan yung settings ng iOS iOS, 6. ha? Oo. Pupunta ngayon siya sa privacy. Ayan. So, makikita po natin sa kanan, nandun yung location services. Currently, naka-on yan, no? So, i-click ni JC yan. So, lahat po ng application ni JC na gumagamit ng location service, makikita po natin nakalista lahat yan. So, some of them are actually turned on, some of them are actually turned off. Now, hindi po
kumaga sa ano, Biyahe pala to, nakikita yung apps ko. kaya nga ikaw yung pinagamit ko kasi yung app ko baka makita. Okay. Okay. So, ibig sabihin, hindi ho masama yung location service. As you can see, talagang kailangan mo talaga yung location, Right. di ba? So, Ginagamit ko siya ngayon sa Click the City. Yan. Ginagamit ko siya sa Grab Taxi, yan. Instagram. Sa MMDA, di ba? So, automatic, MMDA. naka-on yung location services. Yes, naka-on By siya. default. Oo, by default. So, if you turn it off right now, so baba ka, wag yan. okay. Ayan. Pag in-off mo yung location service, makikita nyo po, Okay, Yan, hindi ako off. marunong gumamit ng iPad. yan. So, pag tinurn off mo, automatic lahat po yan, off na. Yung mga application na talagang kailangan ng location service, sinara mo, di ba? So, i-on natin uli. So, yan, katulad yan, kung medyo ayaw nga nyo po i-share yung inyong location, i-off nyo lang, no? Pero may mga... Hindi ko maano. Baliktad. Doon, on. Bigla ako hindi marunong mag-iPad. Nawala. Pressure ka ata. On cam Pero, kasi. Sir Jay, let's say yung mga applications like Foursquare, which is really all about na yung sinasabi mo kung nasan ka. Yes. So, paano natin gagamitin? Yun, So, I katulad- guess hindi lang tayo Oo. kailangan na parang pag nasa bahay tayo. Yes. Kasi syempre, naisip ng mga tao, gusto ko maging mayor dito sa ano na to. So, check-in tayo ng check-in. Hindi na natin naiisip na baka someone could actually not have our best interests in mind. Oo. Actually, maganda nga yung binanggit mo, no? Kasi actually, ang problema naman talaga, hindi lang naman yun sa technology, yung sinasabi natin location service. There was a survey conducted that the information given on the web, no, 70% are actually given voluntarily. Ibig sabihin, kung ako is gusto ko malaman kung saan ka pupunta, hindi ko na kailangan yung location service. Tingnan ko na lang yung mga pictures mo. Kasi nga, tayong mga gumagamit ngayon ng gadget, di ba? Pumunta ka ng restaurant, ano ba una mong ginagawa? Before you say grace, before you even ask for the menu, una mong hiningi, may wifi ba kayo? Anong password? Tapos kukunan mo ngayon lugar, ano yung kinakain mo, and so on and so forth. Babakasyon ka, kukunan mo kung nasaan ka. Right. Diba? Meron kang selfie, meron kang throwback Thursday, lahat na nandyan. So yung mga information, lahat available eh. So if I want to know more about JC or Carla, all I have to do is look at your photos and it will give me information ano yung hobbies mo, ano yung mga food na gusto mo kainin, ano yung mga places na gusto mo puntahan. Makikita ko lahat. And it will give me a very concrete idea kung sino ka at least, no? Anong work mo, saan ka pupunta, lahat nandyan na. Right. So hindi ko na kailangan yan. So ang lumalabas dito, ang pinaka-problema talaga is oversharing of information. We really love to take photos and we love to upload it. No? So yun yung mas malaking problema. So dapat, wag masyadong mag-share. Actually, I'm thinking about it. No? Bakit nga ba ito ginagawa ng henerasyon natin ngayon, no, Carla? Para kasi siyang diary, no? Na sobrang dali. You don't have to, you write or whatever. You just have to take pictures, tapos na-document mo na yung buong buhay mo. But, no, there's a reason na diaries are kept secret, no? Na hindi sila sinishare, no? Realization. Ito yung diaries na sinishare natin with everyone. So essentially, we're telling everyone kung anong ginagawa natin Yes. every single Diba dati naalala mo, may mga wala pang technology, meron kang diary, may lock pa eh. Diba alala mo yung maliliit? Exactly. Baka hindi pa kayo pinapanganak. May lock. Para hindi masyado mabuksan, hindi mo mabasa. Ngayon, parang in-unlock mo siya, tapos pinablick mo pa. No? So, well, just to add, ano ba yung function ng location service na yan? Kasi, ang gusto mangyari kasi ng mga nagpo-provide ng mga services at technology providers is, let's say, for example, JC Carla, nandito ka sa PTB4, and so happen that, let's say, you love to eat Japanese food, for example. May pagpupush na technology sa'yo at sabihin sa'yo, ay, alam mo ba, JC Carla, may malapit na Japanese restaurant kung nasaan ka ngayon. So, may mga ganong mga services na gustong i-offer. So, basically, yung location service was designed for a good purpose, no? But it just so happened na meron mga tao na nakita yung opportunity na, uy, pwede ko gamitin ito para, let's say, yun nga, mang-stalk or siguro mag-kidnap. But in hindsight, titignan mo, pwede ko rin gamitin ito para maghanap ng mga kriminal, di ba? So, yung mga picture nila, pwede ko rin tignan. O, saan ba sila madalas pumupunta dati? Or I can even trace their phones. So, may mga na we're able to apprehend or arrest some criminals based on their usage of their telephone. Nakakita tayo ng pattern, So di ba? marami talagang pros, meron ring cons, but then we just really have to be smart about using these. So I guess, Sir Jerry, final tips na lang on how to be smart about using location At may services. upcoming seminar din ata, no, si Yes. Sir Jerry. Well, unang-una, yun nga, no, sinabi nga natin na ang pinaka-rule po natin dito is kung yung mga information, no, na ayaw nyong ipakita sa mga taong hindi nyo kakilala or even kaibigan nyo na,
no? Wag nyo nang ilagay sa internet. Kasi sinasabi nga natin parati, JC Carla, that everything you put on the web stays on the web. No? Kahit burahin mo na yan, makikita ko pa rin yan. So, katulad dito, yung pinag-uusapan natin na sinasabi ko nga na mula nung inimbento tong smartphone na to, nandyan na yung function na yan So, ngayon, alam nyo na every time you post something on the web, yung photo, may kaakibat itong mga information, location, and so on and so forth. Nandun lahat. So, medyo mag-ingat po tayo doon. At siyempre, yung pinakita nga ni JC kanina na pwede mo i-off actually yung location service para hindi matuntun kung saan nyo kinunan yung litratong yon. At yun nga, nabanggit mo yung seminar ko, I would like to take this opportunity to invite all your television na rin. Magkakaroon po ako ng seminar Tech Tutor 5, The Gamification of Education. Gaganapin po ito sa August 27 sa SM Cinema 2 sa Cebu City, tapos September 24 sa Mall of Asia Arena, tapos November 12 sa SM Cinema 3, Davao City. Tickets are available at all SM ticketing outlets. So magkita-kita po tayo lahat doon. So nakikita niyo naman mga boss, napakasimple lang no, na maging safe, napakasimple lang ding manakawan ng information online. So talagang dapat mag-ingat tayo. Maraming salamat Sir Jerry. Yan po si Sir Jerry Ilaw, isang IT consultant. Thank you so Thank much, you. Sir Jay.